those three other cases referred to, ano naman po yan, ibang tax. Hindi siya income tax, it's excise tax. And alam po natin na excise tax is under the law, is payable by the importer. Nakita po ng panel na hindi importer sina Sarah and Curly, so they were not liable for non-payment of excise tax. Ang may liability po magbayad ng excise tax would be yung nag-import talaga, kung kanino nila binili yung mga kotse. Yan ang paliwanag ng Justice Department kung bakit nila ibinasura ang mga reklamo ng umano'y di nabayarang excise tax ng mga kumpanya na pagmamayari o konektado sa mag-asawang Diskaya at kung bakit importers ang dapat habulin sa mga tatlong kaso ng excise tax complaint sa prosecution. Pero sa kabila niyan, ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, wala silang kapangyarihang imbestigahan ng importers ng mga Diskaya dahil wala pang naisusumiting reklamo laban sa kanila ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Walaan niyang moto proprio powers ang Department of Justice gaya ng Ombudsman para gumawa ng sariling investigasyon. Punto rin ng tagapagsalita ng DOJ, ang Bureau of Internal Revenue lamang ang may records at technical na kaalaman sa mga tax liability ng sinumang individual o kumpanya na kailangan para sa case build-up. Ang resolusyon ng DOJ hinggil sa pagbasura ng naturang reklamo ay naipadala na sa BIR noong January 26. Gayet naman ni Martinez, walang epekto sa mga nakapending na kaso ng mga Diskaya ang pagkakabasura sa excise tax complaints. Walaan na kasing kinalaman ang nabasurang tax case sa anumang pag-abuso sa pondo ng gobyerno. Samantala sa paglilinaw naman ng DOJ spokesperson, hindi pa rin naisasampa sa korte ang kaso sa mga reklamo ng tax evasion laban sa mag-asawang kontratista kaugnay naman ang hindi nila pagdideklara ng totoong kita sa kanilang income tax returns para sa taong 2020 at 2021. So nakita po ng panel prosecutors na in these two cases, tinago nila yung exact and true income nila, concealed it from their ITRs or their income tax returns. For that reason, isasampa po yung kaso with the Court of Tax Appeals, CTA, which has jurisdiction over these offenses, given that certain amount. Sa ngayon, nasa piitan si Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail habang ang kanyang asawang si Curly Diskaya ay hawak ng Senado matapos makontempt sa pagdinig. May kinakaharap ng kasong graft at malversation si Sara, ngunit iginit nito ang pagiging inosente sa pamamagitan ng not guilty plea sa korte. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Bumagsak ng 90 puntos ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakahuling resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research noong ika-4 na quarter ng 2025. Batay sa resulta ng survey na isinagawa mula December 16 hanggang 20, 2025, mula sa 57%, bumagsak sa 48% ang ratings ng Pangulo kumpara sa nakaraang quarter. Bagaman nakuha ni Marcos Jr. ang majority trust sa Balanced Luzon, mababa pa rin ang bilang ng nagtitiwala sa NCR at Mindanao. Bagyang bumaba rin ang performance rating ng Pangulo mula 54% patungong 51% at tumaas din ang porsyento ng mga taong hindi nagtitiwala at undecided sa kanyang pamumuno. Samantala, mula sa 51%, naging 53% ang nakuhang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Tumaas din ang performance rating ng Vice Presidente mula sa 49% ay naging 54% ito. Nakuha naman ng pangalawang Pangulo ang pinakamataas na trust rating sa Mindanao. Isinagawa naman ang Okta survey sa 1,200 male at female adult respondents. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Angel Pastora, SMN9 News.